Si Mang Julius Brillo, kausap po natin dito. Ano pong uri ng manok ang inyong inaalagaan? Ay, itong colored chicken ko po ay galing po sa Bounty Fresh. Okay. At Ano ang pangalan nito? Ito ba Hubbard o ito ba naman ay yung ano tawag doon, yung mga putiin? ang sabi nila ay Sasu. Saso. Okay. Sasu. Ito ba namang napili niyong saso ay mayroon pong market sa ngayon? Ang market po nito ay hindi ho problema. Dahil dito pa lang ay kinukuha na po nila. Sila na bumibili sa inyo rito? Bumibili. Okay. Oo. Mga hanggang ilang kilo po ang naipagbibili nyo pagka ito'y ready for marketing? Pag ready for market na siya, umaabot po minsan sa 3 kilo within 4 months old. 4 months old. Pagkatapos, yung inyong saso, yung mga sisiw nyo, mga kiti, ano po, saan nyo binibili? In-order na lang po namin. In-order na lang nyo. At magkano po ang bilihan po ninyo ng mga sisiw? 37 pesos each. 37, aba, okay na rin ba kung sakasakali? Kung ito'y mapapalaki nyo halimbawa ng magmula sa 1.5 hanggang 3 kilo? Okay na po yun. Kasi ang 1 kilo above sa amin is kukunin ng 250 pesos. 250. Gaano po ang production cost po ninyo? Kasama na yung 37 pesos? 37 pesos. Ang production cost po ng 1.5 month, na katulad nitong hawak ko, ay wala pa ho siyang 150. Bakit po? Ano lang po ang pagkain namin, yung natural feeding na mais. Supplement lang po yung sa sisiw, ang feeds na binibili namin. Tapos range chicken na siya? Range na siya. Mga damo, mga kitchen waste, mga gulay, mga saging, kinakain po nila. Lumalaki naman? Oho. Mga ilang buwan po bago nyo maabot yung 3 kilo? 4 months old. 4 months old? Ready na for sale yan, ha? Ready na for sale. At bakit nyo naman naisip po na mag-alaga kayo ng backyard chicken project? Ito po ngayon ang hinahanap po ng karamihan, yung organic chicken. Okay. Lalong-lalo na pag umabot na po ito ng 5.5 months, mangingitlog na po. Mahal po ang itlog nila. Okay. Ibig sabihin, pinapaitlog pa rin nyo ito? Oho, pinapaitlog ko pa rin po. Naitlog naman? Nung mga latest na experience ko, maganda po silang mangitlog. Pagkatapos, nawawala na? Hindi ho. Tuloy-tuloy po yun. Nag-hatch po ang itlog nila, fertile po ang itlog. So pagka kayo'y nakapag-hatch na, pinalalaki nyo na rin? Oho, pinalalaki na lang po namin. Mga ilan po ang ratio ninyo sa lalaki at saka sa babae? Sa ratio, mas marami lagi ang babae. Mga ilan po yung ratio ninyo? At least 10:1, gano'n? 10:1? Hindi ho. At least meron 3 na lalaki, Okay. 7 na babae. Kaya nga, 10%, gano'n, no? Halos, ha? Okay, at nasisiyahan naman kayo rin sa proyektong ito? Masarap po mag-alaga ng ganito. Nasisiyahan po talaga kami. Unang-una, pagka malalaki at nakikita mo sa range, kumakain sila ng damo, yung stress po ninyo sa buong na trabaho ay nawawala. Kaya iiwan nyo na yung pagdadrive at pamamahala ng mga sasakyan? Ganon nga po. Talagang iniwan ko na yung nandun ka lang lagi na stress ka sa trabaho, lalo na sa mga tao. Ito, mga hayop naman ang inatupag ko. Ala pong stress. Sino kasama natin ang pangalan nito? Jefty po. Si Jefty. Si Jefty, wala kayong stress kay Jefty? Wala naman kasi mabilis po siyang maturuan. Okay, at saka naaalagaan niyang mabuti mga manok. Opo, sumusunod naman siya sa procedure ko. Ilan po manok yan ngayon? Nasa 100 ho yan. 100, at kailan po i-release yan para ibenta na? Siguro this March. Lahat yan, ibinebenta nyo na? Binibenta ko na. May kumukuha ng lahatan? Meron din po. Tsaka may coming pa ako na 200 na chicks. Okay. This month may coming po kami. So, papalitan na yung isang cycle na yun? Kailangan, pag itong 100, itong 1 month old, may sumusunod na. May sumusunod na po siya.
para monthly meron po kaming nadi-dispose. Kung sakasakali nagtatanong sa atin yung mga kabayan natin tungkol po, halimbawa yung mga OFW, no, natatanong sa atin, yan ba talagang pwedeng pagkakitaan at pwede nating medyo palakihin ng kaunti ang backyard production na yan? Talagang may kita po. Kasi unang-una, pag may space ka, kahit nasa 500 square meter o 300 square meter, pwede na po itong alagang ito. At least may damo. Oo. At saka hindi mahirap alagaan. Ano? Hindi mahirap alagaan at saka nandito lang po sila sa paikot-ikot lang po sila. Sa sakit, wala kayong problema sa sakit at peste? Wala naman kasi pag once na meron akong ma-observe na mahina, meron naman akong parang kulungan Hospital. nila, hospital. May hospital kayo, nakita ko nga, no? Kinukuha Yung ko mga na ano na yun, mga nasa intensive care unit, Oo. ICU, ha? Opo. Kaya bibigyan po ng mataas na level na klase ng feeds para makarecover. Okay, kabayan ko. Nako, maganda itong mga naipapayo ni Ginoong Brillo, Julius at saka ni Jepti, na ating po nakasama rito sa ating palatuntunang ating alamin. At sana po kapulutan po ninyo ng mga ideya tungkol po sa iba't ibang uri ng hanap buhay, negosyo po na pwedeng makatugon sa inyong mga pangangailangan, kabayan. Okay, sa ngalan po ni Ginoong Julius Brillo. Taga saan ang Brillo? Taga Ilocos po. Ay, Ilocosur. Opo. So, bakit kayo napadako rito sa San Ildefonso? Ay gawa po ng yung natirahan po namin sa Quezon City ay nandito po yung mga angkan po nila. Kaya nung nakita ko itong place na maganda, Bumili kayo? opo, na talagang feasible dito yung mga hayop na iniisip ko. Okay, kabayan. Ginoong Julius Brillo mula po sa Ilocosur. Ano po? At Ilocos Norte, Ilocos Sur. Ilocos po. Ilocos Sur at naging bahagi po ng ating piling-piling kabayan sa palatuntunang ating alamin pag-aalaga po ng mga uri ng manok na pwede pong i-range, pwede po nating pakawalan, backyard production pero nagbibigay po ng magandang kita sa ating pong mga kababayang naghahanap ng mga negosyo at mga proyektong pagkakakitaan. Okay, kabayan, sa ngalan po ni Ginoong Brillo at saka ni Jepti, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang pag-aalaga ng backyard chicken ay ating pong sinusubaybayan at pinangangalaga sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.